Magandang umaga po. Kami po ay mga mag-aaral po mula sa Basi. Kami po ay naatasan po ng isa naming guro na mag-interview po sa mga magsasaka. Maaari po ba naming matanong kung ano pong pangalan niyo? Josephine Trinidad, Ilang taon na po? 62. Ilang ektarya po ng lupa ilang ektaryang bukid po ang inyong Dalawang sinasakahan? 2 ektarya po. Ito na po ang mga tanong namin. Bilang isang magsasaka, paano ka nakakatipid ng tubig sa iyong bukid? Sa paggagayak, dapat patag at saka ayos ang pilapil. Ito po ulit. Bilang isang magsasaka, anong pamamaraan ng iyong ginagamit sa pagkontrol ng mga peste nang hindi nakakasira ng kalikasan? Ay nilalagyan ko ng yung mga dahon. Yung kagaya yung pinag-aralan namin, mga dahon ng madrikakaw, dahon ng basta't mga Para sa tao. para makaiwas sa sakit ng tao, yung sa maka-epekto sa anihin. Pangatlong tanong po. Bilang isang magsasaka, paano mo inaasikaso ang mga basura sa iyong bukid para maiwasan ng polusyon? Ay binabaon. Binabaon pagka mga ginikan, sinasama sa paglilinang para maging pataba rin sa sa itatanim na palay. Paano mo pinapangalagaan at pinapakinabangan ng husto ang lupa, tubig at iba pang likas ng yaman sa iyong bukid? Yung inaalagaan ng maganda. Yung inaayos yung mga ginikan, hindi sinisigan. Pagkadamo naman, tatabasin, lalagay sa linang para mabulok. Sunod pong tanong, anong mga pataba at gamot sa halaman ang ginagamit mo? At ligtas ba ang mga ito? Ligtas na, siguro yun ang mga binibigay sa amin ng gobyerno. Kagaya ng mga patabang 16-20, urea. Tapos yung pamatay damo, binibili namin. Anong uri ng pagsasaka ang ginagawa mo sa iyong lupa? Ay, nag-ano na lang, para mga menos hindi tanim, sabog tanim na lang. Sabog tanim po. Sunod pong tanong, ano-ano ang iyong pinakamalaking alalahanin tungkol sa kapaligiran na nakakaapekto sa iyong sakahan? Ay, unang-una, kailangan malinis. Yung ayos ang tubig. Yung para wag hinahayop, malinis ang pilapil, walang damong ang palay para maganda magiging ani. Huling tanong na po, saan po ninyo kinukuha ang tubig na ginagamit ninyo sa inyong sakahan at paano po inyo ito ginagamit? Ay, dipel. Paggawa akong dipel pagka ganitong tag-araw. Pagka naman tag-ulan, siyempre tubig ulan. Salamat po. Yun lang po ngayon yung mga katanungan. Opo, kami po ay mula sa mag-aral ng Basi ay inatasan ng aming guro na mag-interview. Ano po pangalan nila? Ivan Trinidad, Ilang taon na po sila? 24. Ilang hektarya po yung sinasaan mo? Dalawa. Ito po yung mga katanungan. Bilang isang magsasaka, paano ka nakakatipid ng tubig sa iyong bukid? Nakakatibig lang kami pagka yung sa tabon na gaya ngayon, sa mga tabon, konti na lang yung tubig. Kaya hindi na kami ganong nakapag sa tubig ngayon kasi natutuyo na eh. Bilang isang magsasaka, anong pamamaraan ang iyong ginagamit sa pagkontrol ng peste nang hindi nakakasira ng kalikasan? Yung mga organic na pataba, yun ang ginagamit namin para Bilang isang magsasaka, paano mo inaasikaso ang mga basura sa iyong bukid para maiwasan ang polusyon? gumamit ka. Siyempre, kailangan may ka din, may sarili kang lagayan ng basura mo. Kasi kakalat yan eh. Paano mo pinapanglagaan at pinakikinabangan ng gusto ang lupa, tubig at iba pang likas na yaman sa iyong bukid? Minsan pagka yung tapos ka ng palay, minsan
para mapakinabangan pa uli, kakaalagyan ulit namin ng munggo para kung sakali may parang saving crop. Top rotation. Anong mga pataba at gamot sa halaman ang ginagamit mo? At ligtas ba ang mga ito? Ano, pagka minsan puro ano lang talaga, organic na ginagamit namin para ligtas sa mga tao. Anong uri ng pagsasaka ang ginagawa mo sa iyong lupa? Ayun lang, pagpapalay. Minsan naghahalaman din pagka yung ano. Ano ang iyong pinakamalaking alalahanin tungkol sa kapaligiran na nakakapekto sa iyong sakahan? Yung mga peste lang. Yun talaga ang pinakamalaki. Pagka na-peste yung halaman mo, talagang may hirapan. So, spoiling ka na. Saan po ninyo kinukuha ang tubig na ginagamit ninyo sa iyong sakahan at paano po ninyo ito ginagamit? Minsan, masalang kami sa ano deep well. Meron kami deep well. Pagka, siyempre, yung deep well, di naman, siyempre, naubusan din yan. Minsan, sa tabon, gamitan nyo ng ano. Yun. Yun lang po, maraming salamat. Magandang umaga po. Kami po ay estudyante po ng basi na pinadala po dito para po mag-interview po ng magsasaka. Ano po yung pangalan na po? Romeo Malyari, Ilang taon na po? 56, Kano kalaki po yung lupa po na sinasaka? sa ektarya. Ito naman po yung mga tanong ko. Bilang isang magsasaka, paano ka nakakatipid ng tubig sa iyong bukid? Sinasara yung pitas, yung para hindi tumapon yung tubig. Bilang isang magsasaka, anong pamamaraan ang inyong ginagamit sa pagkontrol ng mga peste na hindi nakakasira ng kalikasan? Ano ba tawag to? Wala sa isip yung tawag dun eh. Sa peste, para hindi nakakasira ng kalikasan. Yung hindi gumamit ng fertilizer. Bilang isang magsasaka, paano mo inaasikaso ang mga basura sa inyong bukid para maiwasan ng pollution? Ang yung ipunin, huwag itatapos sa mga gilid. Paano mo pinapangalagaan at tinabangan ng husto ng lupa ang iyong tubig at iba pang bigas ng yaman sa iyong bukid? Yung Paano mo pinapangalagaan at pinakikinabangan ng husto ang lupa, tubig at iba pang likas na yaman sa inyong bukid? tinatamnan ng yung lupa, tinatamnan ng palay, di ba? At tapos tinatamnan ng gulay para pakinabangan. Anong mga pataba at gamot sa halaman ang ginagamit mo at ligtas ba ang mga ito? Oo, ligtas. Yung pataba, yung mga organic. Anong uri ng pagsasaka ang ginagawa mo sa inyong lupa? Hindi na magsasaka. Ginagawa sa lupa. Anong pagsasaka? Di binubungkal at tinatamnan ng palay. Ano ang inyong pinakamalaking alalahanin tungkol sa kapaligiran na nakakaapekto sa inyong sakahan? Yung pag dumarating yung kalamidad. Yun ang Ito na po yung huling tanong. Saan po ninyo kinukuha ang tubig na ginagamit nyo sa inyong sakahan at paano nyo ito ginagamit? Sa patubig, sa sabon. Thank you po. Pinadala ng basi upang mag-interview po. At ito po yung ilan naming katanungan. Bilang isang magsasaka, paano ka nakakatipid ng tubig sa iyong bukid? Minsan sa isang linggo ako magpatubig lang. Bilang isang magsasaka, anong pamamaraan ang iyong ginagamit sa pagkontrol ng mga peste nang hindi nakakasira ng kalikasan? Ay mga ano lang, mga gamot na sakto lang ang binibili ko. Bilang isang magsasaka, paano mo inaasikaso ang mga basura sa iyong bukid para maiwasan ng polusyon? Tinahawang ko lang, hindi ko sinisigat. Kaya ko lang siyang ano daw. Paano mo pinapangalagaan at pinakikinabangan ng gusto
ang lupa, tubig at iba pang likas na yaman sa iyong bukid. Ano ulit? Paano nyo po pinapangalagaan at pinapakinabangan ng gusto ang lupa, tubig at iba pang likas na yaman sa inyong bukid? Yung ano po, paano nyo daw po ba pinapangalagaan yung Tubig na yung kalikasan. Kaya, opo, yung parang kalikasan po, yung ginagamit yung pong bukid na gano'n? o ilalagyan ng abono para hindi humina yung lupa. Ganon. Anong mga pataba at gamot sa halaman ang ginagamit mo at ligtas ba ang mga ito? Oh, 14, 16, 20. Anong uri ng pagsasaka ang ginagawa mo sa iyong lupa? Ilalaga ko mabuti. Ano ang iyong pinakamalaking alalahanin tungkol sa kapaligiran na nakakaapekto sa iyong sakahan? Ay mga gaya ng mga may poultry, yung mga insekto na nagsisiyan na. Yung mga nakangga. Saan po ninyo kinukuha ang tubig na ginagamit ninyo sa inyong sakahan at paano po ninyo ito ginagamit? Tapon sa deep well. Kami po ay mga estudyante sa Basi at kami po ay inatasan ng aming guro na mag-interview po sa mga magsasaka. Ano po ang inyong pangalan? Benny, Ilang taon na po kayo? bisto pa pati taon, pati edad. 56. Ilang ektaryang lupa po ang inyong sinasaka? Ano lang, nasa more or less mga 1 hectare. Ito po ang una naming tanong. Bilang isang magsasaka, paano ka nakakatipid ng tubig sa iyong bukid? Kung sa area ko, wala akong irrigation. So, ang ginagamit kong patubig sa ngayon, kumukuha kami sa sapa. Nagpapump kami ng tubig papuntang sapa. Pero kung ang tanong mo kung paano makakatipid, mas tipid sana kung merong drip irrigation. Drip irrigation. Oo. Kaya lang dahil sa malaki magiging puhunan nun, sa ngayon, tiis muna kami doon sa paagos ng patubig ng mga makina. Pangalawang tanong po, bilang isang magsasaka, anong pamamaraan ang iyong ginagamit sa pagkontrol ng mga peste nang hindi nakakasira ng kalikasan? Mga organic mga organic product, yung mga gaya ng basta mga organic product na Mga organic. Sunod pong tanong, bilang isang magsasaka, paano mo inaasikaso ang mga basura sa iyong bukid para maiwasan ng polusyon? so sa bagay na yan kino-compost ko yung ginagawa kong fertilizer din. Sunod pong tanong, paano mo pinapangalagaan at pinakikinabangan ng gusto ang mga lupa, tubig at iba pang likas ng yaman sa iyong bukid? Kapag panahon na wala namang tanim, andyan yung mga alagang hayop, mga baka, ganyan, kambing, para yung damo mapakinabangan naman nila. Kaya kasi hindi naman laging may tanim na may panahon din na kailangan pahinga yung lupa. Sunod pong tanong, anong mga pataba at gamot sa halaman ang ginagamit mo at ligtas ba ang mga ito? Mga organic fertilizer. Organic fertilizer. Anong uri ng pagsasaka ang ginagawa mo sa iyong lupa? Paggugulay. Paggugulay. Ano ang iyong pinakamalaking alalahanin tungkol sa kapaligiran na nakakaapekto sa iyong sakahan? Ay kalamidad. Huli pong tanong, saan po ninyo kinukuha ang tubig na ginagamit niyo sa inyong sakahan at paano po ninyo ito ginagamit? Ayun nga, gaya ng naisagot ko kanina, sa sapa, pinapump namin ng mga water pump. Salamat po.